malungkot ka pa rin. Hindi ba dapat magsaya ka kasi tapos na ang problema? Nagkausap na po kami ni Jonas. And? Pinaparaya ko na po siya kay Bridget para sa anak nila. You made the right decision. You'll see, ha? Matatahimik na rin tayo. Makakapagtahimik na ba ang buhay kapag wala ng problema? Assurance na ba yun na magiging masaya ka na? Masaya na ako na tulungan ko si Ellery. At kontento na rin ako na meron na ako nakalaan na pera para kay John sa anak namin ni Bridget. Basta pare, wag mo na lang sasabihin sa kanila. Ayokong pati ako problemahin pa nila. Malapit na, tita. Kung nakita niyo si Jonas kanina, parang handa na magparaya si Ellery para sa anak namin. Mukhang effective naman ata yung acting mo. Ay, talaga? Ako, sabi ko na nga ba eh. Kahit Oscars, hindi pwedeng deadmine ang acting ko. Sinabi niya, narinig ko, mahal daw niya ang anak namin. Sana balang araw, mahalin niya rin ako. Sa tabi na lang ho. Jonas? Ellery, anong ginagawa mo dito? Nag-apply kasi ako ng trabaho. Bakit nag-jeep ka? Nasaan yung kotse mo? Nasiraan kasi ako eh. Wala namang sakayan ng taxi doon, kaya nag-jeep na muna ako papunta rito para makasakay ng taxi. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kamusta nga pala yung anak niyo ni Bridget? Okay naman siya. Nakalabas na rin siya ng ospital. Doon siya ka na Bridget ngayon nakatira. Bakit hindi na lang sa bahay mo sila iuwi? I won't mind kung doon mo sila patirahin. Your son needs a good environment. Hindi na. Okay na siya ka na Bridget. Okay na siya rin. Sige. Una na ako. Ellery. Sandali lang. Ito nga pala yung sustento ko para kay Samantha. Huwag na, Jonas. Kaya ko namang palakihin na mag-isa si Sam.
Mas kailangan mo ang perang yan para sa anak niyo ni Bridget. Ellery, please, sabihin mo na. Sige na. Meron naman ako nakalaan para kay John eh. Tsaka isa pa, dumami rin ang kliyente ng kumpanya. Kaya tumaas din ang revenues namin. Sige. Salamat para dito. Congratulations. Salamat. Sige. Oh, ayan, may taxi, oh. Taxi! Taxi! Oh, ayan. Taxi. Baka malate ka pa. Oo nga eh. Sige, salamat. Anong, makitabi na lang ako. Okay, sir. Okay, tigil. Thank you, sir. Wow! Very good, anak. Nag-drawing ka pala ulit ng family portrait. Yes, Mommy. Ito si Daddy. Ito naman to, Mommy. Ako to. At yung isang bata, yun naman yung baby brother ko. Mommy, pwede ba ako dumalaw kina Mamita? Miss na miss ko na si Daddy. Tsaka, gusto kong makita yung baby brother ko. Please, Mommy. Please. Samantha, hindi ka pwedeng pumunta ron. But why, Mommy? Kasi hindi ka pwedeng maging close sa anak ni Bridget dahil hindi mo naman yung tunay na kapatid. Ma, hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan sa bata. Bakit hindi? Hindi ba dapat mula sa umpisa, sinasabi na natin sa kanya ang totoo? Di ba? Andun na ako, Ma. Pero hindi natin pwedeng pagbawalan si Samantha kung gusto niyang makita ang kapatid niya. Kawawa din ang anak ni Bridget kay Jonas. May sakit. Mga bata lang sila. Walang kamuwang-muwang. Inosente. Huwag naman natin sila idamay sa problema ng pamilya natin. Makikita ko na ang baby half-brother ko. Samantha, bakit naman yun ang tawag mo sa kapatid mo? Sabi ni Mamu, kapatid ko lang daw siya sa labas. Nakalimutan mo na yung sinabi ni Mamu. Pwede mo naman siyang tratuhin na totoo mong kapatid eh. Tandaan mo, wala sa dugo ang pagmamahal. Mommy, let's go na po. Excited na ako makita yung baby brother ko. Ikaw lang ang papasok sa loob ha. Hintayin ka namin ni Tito Enrico mo dito sa labas. Tapos ito, ibigay mo sa baby brother mo. Wow, ang laki. Opo, Mommy. Mamita! Thank you. Jonas, mabuti naman dumating ka na. Kanina ka pa hinahanap na anak mo.
ginagawa mo dito, Enrico? Sinamahan ko lang si Ellery. Namiss ka na kasi ni Sam, tsaka gusto niyang makita yung anak ninyang dalawa. Sino naman tong lalaking kasama mo, Ellery? Mukhang nakapag-move on ka na. I'm happy for you. Bagay kayong dalawa. Halika, Sam. Pasok tayo sa loob. Hi, baby brother. Sana lumaki ka na agad para maglaro tayong dalawa. I miss you, Daddy, but I understand you naman. Kung nababawasan na yung time at love mo sa akin, kailangan ka ng baby brother ko. Busy kasi siya eh. Halika nga, anak. Halika. Anak, dito ka. Masakit. Alam mo ang anak, ang love, parang mathematics yan. Hindi mo susubtract, hindi mo rin pwedeng i-divide. Pero, pwede mong i-add at i-multiply. Hindi nauubos ang pagmamahal, anak. Kaya, hindi nababawasan ang love sa'yo ni Daddy, ha? Love na love ko kayong dalawa ng baby brother mo. John. Anak, yung lalaki ba nakasama ng mami mo? Laging pumupunta sa bahay. Minsan po, may pasalubong po kasi siya eh. Baka nababawasan ng love mo para kay Daddy, ha? Mabait naman po si Tito Nico. Diba kakasabi niyo lang, ang love pwedeng mag-add at multiply. Sam, ang cute naman ito. Hindi po yan sa akin. Hindi po yan ni Mommy. Para sa baby brother ko. Alam mo, Ellery, salo mo akong pinapahanga sa ginagawa mo. Kung ibang tao siguro yan, pagdadamot siguro nila ang anak nilang kasama ang pamilya ng kabit ng asawa nila. Kahit nasabihin mong anal na kayo. Mahirap pero ito ang gusto ni Samantha eh. Kaya kahit masakit, titiisin ko maging masaya lang ang anak ko. Isa pa, ayokong lumaki ang anak ko katulad ko. Gusto ko habang maaga pa lang, makilala niya na ang half-brother niya. Hindi katulad ko. Malaki na ako nung nalaman ko na meron pala akong half-sister. Oh, kamusta visit mo sa baby brother mo? Ang saya-saya po. Ang cute-cute ng baby brother. Kamukhang-kamukha siya ni Daddy. Sana, magka-baby ka, Mommy. Mas masaya pag may baby sa house. Let's go. Let's go. Ano naman problema mo, tita? Bakit mainit ang ulo mo? Eh, paano napaaway ako dun sa bahay ni Jonas? Hindi ako pinapasok doon. Sino naman ang hindi nagpapasok sa'yo? Yung maid? Hindi! Yung bagong may-ari ng bahay niya dahil binenta nito ang bahay niya doon sa mga taong yun. Ano, Jonas?
Totoo ba yung sinasabi ni Tita? Binenta mo yung bahay? Kasi... Bridget, wala na kasing pagkukunan ng pera. Hindi na rin kumikita yung kumpanya. At kailangan ni Jonjon ng pera para sa operasyon. Wala na ako maisip na ibang paraan kundi ibenta yung bahay. Pero Jonas, matagal pa yon. Pwede tayong humingi ng pera kay Daddy. Bridget, wala ng pera ang daddy. Lugi na yung negosyo. Hindi ko pa nga sila tinulungan. Ano? Tinulungan mo sila, Ellery? Binenta mo yung bahay para i-save yung negosyo nila. So yung perang binigay mo sa akin, tira na lang yon? Bridget, gusto ko lang naman... Pinagtatanggol mo pa si Ellery, ha? Palagi mo na lang siyang nililigtas. Pero nasan siya, Jonas, ha? Kami ng anak mo. Ng anak mong may sakit. Ano? Taga-salo na lang kami? Taga-pulot na natitira mong pagmamahal, ganun ba? Tita, yung anak ko po. Alam mo ikaw, kung hindi ka lang mahal ng pamangking ko, linason na kita. Nabalitaan talaga ni Jonas yung nangyari dun sa resto ni Marisa. Ay, tama. Talaga hinala ako. Hindi talaga matitiis ni Jonas yung pamilya ni Ellery. Tayo naman na magtitiis at mawawalan, ganun ba, Tita? Halos ubusin na ni Jonas yung pera niya para lang dyan kay Ellery. Kaya pala pati yung kotse, hindi ko na nakikita. Sa Ellery niyan, wala na kaming pera ng anak ko. Wala nang natira sa amin. Bibi? Bakit? Nagpupunod siya ng teddy bear. Sino ba nagbigay ng stuffed toy na yan? Sino ba ba? Si Ellery. Buwis talaga yung babaeng yan. It's okay, baby. Hello, Engineer Villaflor. Opo, huwag naman po sana kayo mag-back out. Opo, naipadala na rin ho namin yung mga revised na design. Opo. Hello, Engineer. Engineer! Ay. O ano? Kumusta? Kumbinsin mo ba si engineer? Wala, ayun. Binabaan ako. Galit na galit. Pare, nauubos na yung kliyente natin. At yung mga na-close na nating deals, nag-uurungan na rin. Pare, paano yan? Yung isang kliyente natin gusto na tayo demanda. Nabitin daw yung project nila. Pare, ano nangyayari? Laki ng perang nawala sa sa kliyente. Pare, sorry Kasalanan ko to eh. Pati kasi yung problema ko, nadadala ko na dito, naapektuhan na tuloy yung kumpanya natin. Alam mo, pare, kung magtutuloy-tuloy lang na ganito, baka kailangan na natin isara yung kumpanya. Pare, hindi naman pwede yun. Ito na lang yung nakukuhaan ko ng pera. Lalo na ngayon. May dalawa na ako sinusustentuhan. Pero pare kasi, pag hindi ka nag-file ng bankruptcy, baka mas lalo ka mawalan, pare. Maubos ka. Hindi, tutuloy ko pa rin to. Ang daming umaasa sa ating mga empleyado. Sus, Marios. Pare, patong-patong na problema mo. Naiisip mo ba yung mga empleyado mo? Ano nangyari? Oh, ano nangyari?
May nakaschedule bang brownout ngayon? Hindi po, sir. Pinutulan po tayo ng kuryente. Ilang buwan na raw tayo hindi nakakapagbayad. Bridget! Uy, sandali lang. Kapapanganak mo pa lang. Bakit iniinom mo yan? Tita, red wine lang naman to. Kumukulo kasi yung dugo ko dyan sa Ellery na yan eh. Tama na yan. Ano ba, tita? Actually, useless lang tong red wine na to eh. Hindi siguro mawawala yung galit ko hanggat hindi ko siya nakikita. Kailangan harapin ko si Ellery. Sa'yo na yung regalo mo. Bakit nanggugulo ka na naman dito? Nang dahil dyan, munti ka mapahamak ang anak ko, Ellery. Bridge, kung ano man ang nangyari sa anak mo dahil dun sa binigay ko, hindi ko sinasadya. Ano sinasadya? Sinasadya mong lahat, Ellery. Dahil gusto mong mawala ang anak ko. Pati ba naman kinabukasan niya, sinasabotahin mo? Ano pa pinagsasasabi mo? Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangan, Ellery. Alam kong pinilit mo si Jonas na ibenta ang bahay at ang kotse niya para maisalbay ang negosyo niya. Si Jonas ang tumulong sa pamilya namin? I underestimated you, Ellery. Hindi ko alam. Kaya mo palang lumaban pa ilalim. Bridget, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala akong alam dyan. Hindi ko alam na binenta na ni Jonas ang properties niya at lalong hindi ko alam na tinulungan niya ang pamilya ko. I don't believe you. Sinadya mong ubusin ang pera ni Jonas para wala nang matira sa amin ng anak ko. Hindi totoo yan. Hindi ako nag-iisip ng masama para sa anak mo. Sinungaling. Ipokrita. Alam ko kung gaano ka naiinggit sa akin ngayon, Ellery. Dahil nabigyan ko ng anak na lalaki si Jonas. Isang lalaki na magdadala ng pangalan niya. At ikaw, hindi mo magagawa yun. Dahil kahit kailan, hindi ka makakabuo ng anak! Enough! Sobra-sobra na ang pagbibigay ko sa'yo, Bridget, ha? Huwag mong hintayin na ingudgud ko ang mukha mo dyan sa semento. Get out of my house! Get out of our property! I baked this cake just for you. Para saan po? Alam ko naman na ikaw talaga ang tumulong sa amin sa problema namin sa restaurant. Hindi po talaga ako nagbayad sa mga victims ng food poisoning. Naku, sana nga ikaw na lang ang naging asawa ni Ellery sa halip na si Jonas. Hindi niyo dapat pinagsasalitaan si Jonas ng ganyan. Puro na lang problema ang dala ng lalaking yon sa buhay natin. Kayo ang mahihiya sa sinasabi niyo kapag nalaman niyo ang totoo. Anong ibig mo sabihin? Si Jonas, ma! Si Jonas na pinagsasalitaan niyo ng hindi maganda kanina. Siya ang tumulong sa pamilya natin. Hi, Jonas. Nagpunta ako dito para magkausap tayo. Pwede naman tayo sa restaurant. Huwag na dito. Huwag na, Jonas. Alam kong nagtitipid ka. Kaya ka nga nagtsatsagang sumakay sa jeep, di ba? Kaya ka sa karinderya lang bumibili ng pagkain. Alam ko na, Jonas. Hindi mo na kailangan itago sa akin ang totoo.